Sa ilang sandali, Brian feel a different kind of peace. Ang buong atensyon niya ay sa pumipintig na tiyan ng hipag. Tumikim siya at pilit itong ginitian. Salamat, usal niya. Anytime kuya, nasa school pa ang kambal. Si Kyle nasa plantasyon pa. Mamaya lang po ay uwi na din siya. Nakangiting wika nito sa kanya. He feel a pang of jealousy, seeing her sister-in-law glowing sa kabila ng pinipigilang luha nito. Maybe, just maybe, Alea was the same if she is alive. Iho, pukaw sa kanya ng kanyang mama. Naghihintay ng papa mo at ng lolo mo sa library. Nagtataka siya kung bakit. Base sa pagkasabi ng mama niya, ay usapan ito sa pagitan lang nila ng papa at lolo niya. Sige po, tugon niya sa ina. Tinanguan naman niya ang mga kapatid at hipag. Baka sa mga ito ang pag-aalala. Kumatok si Brandon bago niya tinulak ang pintuan. Pabukas, nakita niyang ama niyang nakaupo sa pang-isahang sopa at ang kanyang abuelo naman ay nasa kaharap na upuan ng ama. Sit down, seryosong bungad ng abuelo. Pinatawag niyo daw po ako, bungad niya sa ama at sa lolo niya matapos siyang maupo sa harapan ng mga ito. Inilapit ng ama ang isang baso sa harapan niya at sinalina ng whiskey. Take this, we all know that you used to it by now. Casual na wika ng kanyang papa. Nakatingin sa kanya ang kanyang abuelo. Bumintong hininga siya at kinuha ang baso, sabay lagok ng laman nito. Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Anong gusto mong mangyari sa buhay mo? Brian Kent, seryosong wika ng abuelo. Grandpa, mahinang usal niya. Naninikip ang kanyang damdamin. We try to understand you. Hindi ko sinasabing huwag kang magluksa. But don't forget that you are De La Puerte and the governor. You have responsibility and you have the obligation to all your constituents. May diing saad nito. I will resign, Grandpa. Papa, hayag niya sa mga ito. And then what? You will keep doing illegal underground fights? Sigaw ng kanyang abuelo na ikinagulat niya. Paano nito nalaman ang tungkol doon? Akala mo ba hindi namin malalaman ang ginagawa mo sa sarili mo? Singit naman ang kanyang ama. I don't know what to do. I want this pain gone. Nanginginig ang kanyang tinig na sagot niya. Son, don't throw away your life. Mahinang tinig na wika ng kanyang ama. This is not the end, iho. Pull yourself together. Lumambot ang ekspresyon ng mukha ng lolo niya. I don't deserve to live, Grandpa. It's my fault. Nakayukong wika niya at unti-unting pumatak ang kanyang mga luha. Brian, sambit ng ama sa kanyang pangalan. Napaangat siya ng tingin dito. Nagpalitan na makahulugang tingin ang kanyang ama at ang kanyang lolo. Iho, truth is we don't have any intention to show you this but you deserve to know that it's not your fault. Wika ng papa niya. Inabot sa kanya ng ama ang clear folder na may nakasulat na case number. Kinuha niya ito at kinakabahang binuklat. At ang tumambad sa kanya ay ang investigation report na may kinalaman sa asawa niya. Habang binabasa niyang nilalaman nito ay panay ang tulo ng kanyang luha. Ang mga sumunod na pahina ay ikinuyom niya ang kanyang kamao. Brian felt pain and betrayal. His whole being died over and over again. Samantalang, pagal na inilapat ni Bianca ang kanyang katawan sa kanyang higaan. Katatapos lang niyang ipagluto ng pagkain ang mga kasama niya sa bahay. Pagdating niya ay ipinakain at ipinainom niya ng gamot ang tiyuhin. May ilang oras pa siyang pwedeng itulog pero ang kanyang isipan ay naglalakbay sa napag-usapan nila ni Boss Sunny. Ilang araw lang ang ibinigay sa kanya para magdesisyon. Ayaw niyang gawin ang pinapagawa nito, subalit hindi niya alam kung saan siya uli papasok para magtrabaho. Abel, narinig niya ang sigaw ng tiyahin. Kumabog ang kanyang dibdib at dali-dali siyang bumangon para lumabas ng kanyang silid. Nakita niya ang tiyahing tumatangis. Tiyang, usal niya rito. Ikaw ang malas sa buhay namin. Nanlilisik ang matang sigaw nito sa kanya. Hindi niya pinansin ang sinabi nito
at dali-dali siyang pumasok sa silid ng tiyong Abel niya. Gumuho lahat kay Bianca nang makita ang tiyuhin. Dilat ang mga mata nito, ngunit di na ito humihinga. Tiyong, hindi! Humagulhol siya ng iyak. Gumising ka, Tiyong, please. Huwag niyo naman pong gawin sa akin to. Diyos ko po. Tumatangis niyang wika. Tiyong Abel, patuloy na pagtangis niya. Iyak ng iyak si Bianca sa buong panahon ng lamay ng kanyang tiyuhin. Girl, magpahinga ka naman. Wika sa kanya ni Tess. Tess, bakit ganun? Lahat ng mahalaga sa akin kinukuha niya. Ano bang naging kasalanan ko? Tumutulo ang kanyang mga luha na tanong niya sa kaibigan. Bianca, alam kong wala kang pwedeng sabihin na magpapagaan sa nararamdaman mong pagluluksa. Pero tatandaan mo na nandito ako para sa'yo. Hindi tayo pwedeng sumuko. Malumanay sa sagot nito sa kanya. Namumuo din ang luha nito sa mga mata. Hinawakan ng kaibigan ang kanyang kamay at hinaplos. Salamat, Tess. Salamat sa lahat. Salamat at nandito ka. Umiiyak na wika niya sa kaibigan. Lagi, Bianca, tatandaan mo yan. Kasangga mo ako. Nakangiting wika nito. Walang salitang hinawakan niya ng mabuti ang kamay nito at tahimik nilang pinagbastan ang kabaong ng tiyong Abel niya. Nagsialisa na ang mga taong nakipaglibing sa kanyang tiyong Abel. Nakatunghay siya sa pinaglagakan ng mga labi nito. Hindi maampat ang mga luha sa kanyang mga mata. Katabi nito ang libingan ng kanyang mga magulang. Bianca, tara na. Mukhang uulan. Yaya sa kanya ni Tess. Katabi nito si Danita. Anong plano mo ngayon, Bianca? Tanong sa kanya ni Danita. Hindi ko po alam. Mahinang sagot niya rito. Basta girl, nandito lang kami ni Tess para sa'yo. Tugon nito. Nakangiting tumango naman si Tess. Salamat, tipid niyang sagot. Inihatid siya ng mga kaibigan sa bahay ng tiyuhin. Wala ang tiyahin niya at ang dalawang pinsan. Nakaramdam ng matinding kalungkutan si Bianca na para siyang sinasakal. Nandito na pala ang malas sa buhay natin, Mami. Naka-ismid na wika ni Janice. Magbalot-balot ka na ngayong wala na si Abel. Kay Mr. Cheng ka na titira. Nakangising wika ng tiyahin sa kanya. Ho! Nagugulhang tanong niya rito. Nabayaran ka na ni Mr. Cheng ng 100,000. Ibabahay ka na niya. Hayag nito sa kanya. Napasinghap siya sa winika ng tiyahin. Wala ho kayong karapatang ibenta ko, tiyang. Sigaw niya rito. Ang Mr. Cheng na sinasabi nito ay ang may-ari ng lupain ng kanilang lugar. Balita ding sangkot ito sa iligal na gawain. Walang hiya kang babae ka. Wala kang utang na loob. Hinila ng tiyahin ang kanyang buhok. Hinawakan naman ni Janice ang braso niya at kinaladkad siya ng mga to papasok ng kanyang silid. Kasunod ng mag-ina si Marie. Bitawan niyo po ako, tiyang. Awa po kayo sa akin. Pagmamakaawa niya rito. Diyan ka. Bukas ay kukunin ka ng mga tauhan ni Mr. Cheng. Isinara nito ang kanyang silid at narinig niyang nilagyan ito ng kandado. Tiyang, buksan niyo ito. Pakawalan niyo ako. Janice, Marie, kinalampag niya ang pintuan. Tama lang sa'yo yan. Humahalakak na sigaw ni Janice sa kanya. Mami, yung party namin ni ate, nasaan na? Naulinigan ni Bianca, nawika ni Marie habang narinig niya ang tawanan ng mga ito. Wala siyang magawa kundi ang humagulhol na lang. Wala siyang mahinga ng tulong. Alam niyang sa mga sandaling ito ay nasa club na si Tess. Nakatulog si Bianca sa kakaiyak. Nang imulat niya ang kanyang mga mata ay madilim ng paligid. Kinakabahan siya nang may marinig siyang kaluskos. Sino yan? Sigaw niya at pilit niyang inaaninag ang parte ng silid kung saan niya narinig ang ingay. Bumaba ang liwanag sa paligid ng buksan nito, ang ilaw sa kanyang silid. Bumadya ang pagkagulat at takot sa kanyang buong pagkatao nang masilayan niya ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan na nakangisi sa kanya. Pulang-pula ang mga mata nito at naamoy niya ang amoy na alak at sigarilyo sa bibig nito nang ilapit nito ang mukha sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Pilit niyang pinapatatag ang kanyang tinig. Di ba sinabi ko sa'yo na magiging akin ka? Tumatawang wika nito.
Dahan-dahan siyang umuurong, subalit dinamba siya ng lalaki. Norman, ano ba? Maawa ka. Huwag mong gawin sa akin to. Pagmamakaawa niya sa lalaki. Ang kinis mo. Matitikman na din kita. Hindi ako makakapayag na makauna si boss sa'yo. Hinawakan nito ang kanyang dalawang kamay at pilit siyang hinalikan. Pilit niyang hiniiwas ang kanyang mukha at tinulak ito. Nanghihinang daing niya nang sikmuraan siya ni Norman. Tumulo ang kanyang luha. Diyos ko, maawa ka. Piping dasal niya. Huwag ka nang manglaban, babe. Masasarapan ka pa sa gagawin ko. Dinilaan nito ang kanyang mukha. Diring-diri si Bianca sa ginagawa nito. Ang kamay niya nito ay pilit na tinatanggal ang kanyang pangitaas. Naramdaman niya ang malamig na bagay sa kanyang dibdib. Napasinghap siya nang makita ang patalim na hawak nito. Pilit niyang kinakalmang sarili. Kailangan makaisip siya ng paraan para makawala dito. Pinigilan niyang sarili na huwag manlaban. Norman babe, malamig na bulong niya sa lalaki. Tumigil ito sa ginagawa at tinitigan siya. Bakas ang pagkagulat sa mukha nito. Sinasabi ko na nga ba at bibigay ka din. Nakangising wika nito sa kanya. Hinaplos niya ang pisngi nito. Lahat ng pagpipigil ay ginawa ni Bianca para di siya masuka. Ilayo mo nang yung hawak mo, utos niya sa lalaki. Pilit niyang tinatago ang panginginig na kanyang mga kamay nang hawakan niya ang laylayan ng suot nitong t-shirt. Nakangising binitawan nito sa side table ng higaan niya ang hawak nitong patalim. Nakangiting dahan-dahan niyang tinaas ang suot nitong damit. Inipon ni Bianca ang lahat ng kanyang lakas at tatag. Nang iangat nito ang dalawang braso para mahubad ang damit, yun na ang pagkakataong hinihintay niya. Hinigit niya ang damit upang maitakip ito sa mukha ng lalaki. Pilit nitong kumakawala. Buong lakas niya itong itinulak at nahulog ito sa sahig. Kahit nanginginig, ay tumakbo siyang nakayapak at lumabas ng bahay. Bianca! Tawag ni Norman sa kanya. Walang lingon-lingon na tinakbo niyang daan palabas ng skinita. Natanawan niyang nakaumpol ang mga barkada ni Norman sa kanto. Alam ni Bianca na walang tutulong sa kanya, pero nagbaka sakali pa rin siyang tinakbo ang papunta sa tindahan ni Aling Rosa. Aling Rosa, mahinang tawag niya rito. Sus Mariusip, na paano kung bata ka? Gulat na tanong nito. Binuksan itong pintuan at dali-dali siyang pinapasok. Tulungan niyo po ako. Hinahabol po ako ni Norman. Umiiyak na wika niya sa matanda. Halika dito sa bodega. Inakay siya ng matanda sa di kalakihang silid. Puno ito ng mga karton at basyo ng bote ng alak at soft drinks. Salamat po. Naluluhang wika niya. Tumango ito sa kanya. Hanapin niyo. Hindi pa yun nakakalayo. Boses ni Norman ang naulinigan niya. Nagkatinginan sila ni Aling Rosa. Inayos nito ang mga box para matakpan siya. Nanginginig na niyakap niyang sarili. Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay. Bili ng matanda sa kanya. Lumuluhang tumango siya rito. Isinara nito ang silid. Makalipas ang mahigit na kalahating oras ay bumukas ang pintuan. Bianca, sinara ko na ang tindahan. Hinahanap ka pa din nila, Norman, pati ang bruha mong tiyahin. Pagbibigay alam nito sa kanya. Dito ka na muna sa bodega. Dadalhan kita ng kumot at unan. May extra kong foam at electric pan. Mahirap na. Ito, kumain ka na muna. Nakangiting wika nito sa kanya. Aling Rosa, salamat po. Mahinang wika niya rito. Ano bang nangyari? Tanong nito sa kanya. Sa nanginginig na tinig ay isinaysay niya ang nangyari mula sa pagbibenta sa kanya ng tiyahin kay Mr. Cheng hanggang sa tangkang pananamantala ni Norman sa kanya. Walang hiya talaga yung bruhang Nida na yan. Galit na galit ito. Aling Rosa, kailangan ko pong makausap si Tess. Tugon niya sa matanda. Sige, akong bahala. Huwag kang mag-alala. Chismosa ako pero alam ko kung saan lulugar. Nakangiting winika nito. Bahagya siyang natawa sa sinabi nito. Maraming salamat po talaga, Anya. Wala yon o siya. Magpahinga ka na bukas na umaga. Ay aabangan ko ang pag-uwi ni Tess. Kumain ka na.
Kukunin ko ang gagamitin mo at kukuhanan na din kita ng pamalit. Nakangiting wika nito. Ginantihan niya ito ng ngiti. Lumabas ito. Kinuha niya ang plato na may kanin at pritong isda. Hindi niya magawang lunukin ang pagkain na inihain ni Aling Rosa. Lumuluhang tumingala siya at pumikit. Panginoong kong Diyos, tulungan po niyo ako. Gusto ko pa pong mabuhay, pero nanghihina na po akong lumaban. Naluluhang dalangin ni Bianca. Nagngangalit ang bagang ni Norman. Nalibot na nila ang buong lugar, pero ni Anino ni Bianca ay di nila nakita. Wala talaga pre, lagot tayo kay Bossing. Bakit kasi naisip mo pang pakialaman si Bianca? Wika ni Toto kay Norman. Tumahimik ka, bulyaw niyo kay Toto. Hindi ka makakalayo Bianca, magbabayad ka sa akin sa pang-iisa mo sa akin. Samantalang, lango sa alak si Brian habang akay-akay ni Miggy at ni DJ. Tinawagan siya ni Dan ang head ng security detail ng kapatid. Mabuti na lang at nasa Maynila din ang dalawang kapatid kaya tinawagan niya agad ang mga ito. Binuksan ni Kyle ang kundo ng kapatid habang ang kanyang isang kamay ay nakaalalay sa asawa. Lumuwas sila ni Lexi dahil dumalaw sila sa mga biyenan niya. Inaayos nila ang pagkakahiga nito sa kama. Mi amor, malungkot niyang wika sa asawa habang yakap ito. Sige na lab, pakikuha na lang ako ng maligamgam na tubig. Tumango siya at kumwala sa pagkakayakap rito. Kumuha siya ng basin at nilagyan niya ng hot water at cold water. Kumuha din siya ng towel. Siya nang nagpalit ng damit ng kuya Brian niya. Natapos itong banyusan ng kanyang asawa. Gracias mi amor, masuyong wika niya sa asawa. Thank you my love. We are one family love. Malungkot nitong tiningnan ng bayaw. He's hurting Kyle. He needs all the support we can give. Hindi madali ang lahat ng nangyari at mga nalaman niya. Naluluhang dagdag nito. Niyakap niyang asawa. Nasasaktan siya. Silang lahat para sa nakakatandang kapatid. Lahat silang magkakapatid ay ang kuya Brian nila ang naging sandigan. Kaya naman nang makita itong halos mawala na ng malay sa kalasingan at puno ng pasa at sugat ang katawan at mukha ay sumusugat sa kanilang buong pamilya. Kyle, naitawag ko na sa mama. Malungkot namang wika ni Miggy sa kanya. Si DJ ay nagbukas ng 3 boting beer at inabot sa kanila ni Miggy. Sa guest room lang ako, paalam ni Lexi sa kanila. Thank you Lex, nakangiting wika ni DJ. No problem kuya, sagot ng kanyang asawa. Tumango naman si Miggy at sumaludo dito. Hinagkan niya ang noo nito bago ito tumalikod at tinungo ang guest room. I don't know what to do anymore. Nag-aalala na ako sa mama at sa lola, laging umiiyak. Bumuntong hininga si DJ. I hated her for doing this to Kuya Brian. May galit na wika naman ni Miggy. She's gone. Hating her won't do any good to Kuya and to our family. Wika niya. What are we going to do? Are you still running this election? Tanong ni Miggy. I don't know. The situation is different now but I'm still hoping he will pull himself. Sagot niya. Nagpipiesta ang mga kalaban natin. As if we bothered about it. Naiinis na lumagop ng alak si DJ. Natahimik silang tatlo. Abalang bawat isa sa pag-iisip at pag-aalala sa kuya nila. Masakit ang ulong nagmulat ng mata si Brian. Nagtataka siya kung paano siya nakauwi. Ang huling naalala niya ay nasa warehouse siya matapos ang 2 laban niya ng gabing yun. Baliwala sa kanyang sakit ng ulo at mga sugat sa kanyang katawan. Wala nang sasakit pa sa idinulot sa kanya ni Talia. Ayon sa nabasa niyang report na ibinigay ni papa niya, ang lugar kung saan aksidente ang sinasakyan ng asawa ay papunta ng airport. Hindi niya na inalam ang may kinalaman sa aksidente. He's busy grieving without knowing na balak siyang iwanan ng asawa at sumama sa kabit nito. May dalang suitcase at nakita din ang 2-flight ticket papuntang Venezuela. Her lover is one of her bodyguard. Frederick Santos died on the spot nang bumaga ang sasakyan ng asawa niya na minamanhiw ng lalaki mismo sa 16-wheeler cargo truck. Ngayon ang labis na nagpapakirot sa kanya ay ang posibilidad
na ang ipinagbubuntis ng asawa ay anak ng lalaki nito. Kinuyom niya ang kanyang kamao at inabot niya ang larawan nilang mag-asawa. Mahigpit niya itong hinawakan at ibinato niya sa pader. Bumukas ang pintuan at pumasok ang hipag niya. "Kuya, good morning," bati nito sa kanya na ikinakunot ng noo niya. "What are you doing here?" tanong niya kay Lexi. "Kasama ako ni Kyle, kuya. Kuya Miggy at Kuya DJ." Nakangiting sagot nito sa kanya. "Ito kuya, inumin mo muna to para mawalang hangover mo." Inabot nito sa kanyang gamot at tubig. Kinuha niya ito. "Kyle is preparing breakfast. Sasabay ka sa amin umuwi sa asyenda, kuya." Nito. "What?" Bahagyang tumaas ang kanyang boses pero parang baliwala lang ito kay Lexi. "I'm sorry." Hinging paunmanhin niya rito. "No problem kuya, hindi naman nagulat si baby." Wika nito sabay hima sa tiyan. Gaya ng una ay muli siyang nakaramdam ng sakit at lungkot habang nakatitig sa tiyan ng hipag. Marahil ay napansin ito ni Lexi. Umupo ito sa tabi niya. Nagulat siya nang abutin nito ang kanyang mga kamay at inilapat sa tiyan nito. "Alam mo ba kuya, noon maraming nangyari sa akin na di maganda. Madaming bisis ko nang hindi ginustong mabuhay." Wika nito. He knows what she was referring to dahil nalaman nila ang mga pinagdadaanan nito. Hindi siya nakaimik. Yumuko siya pero ang kanyang kamay ay di niya inalis na sa pumipintig na tiyan nito. Then one day, nagbagong lahat. Nakilala ko ang kambal, si Karina at lalo na si Kyle. Nahimigan niya ang bahagyang tawa nito. "Kuya, kahit gaano kasakit ang mga nangyayari sa buhay natin o mangyayari pa, kailangan nating patuloy na mabuhay. Hindi para sa iba kung hindi para sa sarili natin at sa Panginoong Diyos." Nanginig ang boses nito. Tumulo naman ang kanyang mga luha. "Alam ko na wala ako sa posisyon na panghimasukan ang mga ginagawa mo ngayon. It's your life anyway. Pero nasasaktan ako kasi kapatid ang turing ko sa'yo. Miss na miss ka na din ng kambal, lalo na ng asawa ko at ng buong pamilya natin." "Come back to us, kuya." Narinig niyang hikbi nito. Kaya naman inangat niya ang kanyang paningin at nakita niyang lungkot sa lumuluhang mata nito. Sinapo niya ang kanyang mukha at buong laya siyang humagulhol. Lahat ng sakit na nararamdaman niya lalong tumindi. Isang pamilya sana na ang pinapangarap niyang buuin ang nawala sa kanya. Ang panluloko ng babaeng iniibig niya sa napakahabang panahon. Naramdaman niya ang pagyakap ni Lexi. "Hold on to your pain, kuya, and come home with us and live again." Umiiyak na wika nito na lalong tumago sa kaibuturan ng kanyang puso. Narinig ni Kyle at ni DJ at Miggy ang mga sinasabi ng kanyang asawa. Namasa ang kanyang mga mata at suminghot din ang dalawang kapatid. Samantalang, nasa harapan na ng SEC si Bianca. Hindi niya nakausap si Tess dahil hindi ito umuwi. Makalipas ang ilang araw na pagtatago niya sa bodega ni Aling Rosa ay naglakas loob siya. Umalis sa lugar nila para pumunta sa iisang lugar na alam niya na pwedeng makatulong sa kanya. Nakausap niya sa telepono si Danita at pinaalam sa kanyang isinama si Tess ng taong nakabili rito sa auction ng SEC. "Bianca, lumapit ka kay Boss Sunny. Siyang makakatulong sa'yo. Hindi ko alam kung tama bang ialok ko ito sa'yo. Ang naisip ko lang, kung may taong pwede kang mailayo sa mga demonyong naghahanap sa'yo, ay si Boss Sunny yun. Sumali ka sa auction, 70% ng bid ay sa'yo mapupunta. Magbagong buhay ka at lumayo." Seryosong wika nito. Matapos niyang pag-isipan ang payo ni Danita, ay nagpaalam siya kay Aling Rosa na hindi sinasabi kung saan siya pupunta. Binigyan siya ng matanda ng 1,000 at pinasabay siya sa inaanak nito na nag-deliver ng alak hanggang sa makakuha siya ng taxi. Pinapasok siya ng security ng ECC. Kaya naman ngayon ay nasa harapan siya ng pinto ng opisina ni Boss Sunny. Bumuntong hininga si Bianca. Buo ang kanyang loob na kumatok sa pinto. Buo ng desisyon niyang patuloy na mabuhay at takasan ang magulong buhay na meron siya. Pinapangako niya na babalik siya sa tamang panahon para maningil. "Welcome back, Gob." Sabay-sabay na bati sa kanya ng mga empleyado. "Good morning everyone." Ganting bati niya at tumuloy na siya sa kanyang tanggapan.
Natawagan mo na ba si Mr. Ramos? Tanong niya sa kanyang assistant na si Louie.